Since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but mighty in you. Second Corinthians chapter 13, verse 3. Christ becoming your talking. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarog po at ito ang source of strength. Christ becoming your talking. In context, ang talata pong ito sa 2 Corinthians 13 verse 3 ay sumusunod sa mga talatang nagsasabi na si Apostol Pablo ay pabalik sa church sa Corinth upang ituwid ang ilan sa mga miyembro ng church na gumagawa ng kamalian, subalit ay tinututulan, kine-question yung authority ni Apostol Pablo para gawin yan. Kaya ang sinabi ni Apostol Paul sa verse 3, since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but mighty in you. Nais ko pong mag-focus doon sa phrase na Christ speaking in me. Alam nyo, kung si Kristo Jesus ay tinanggap nyo na bilang inyong Panginoon, isinuko mo na ang buhay mo kay Kristo Jesus, ang unang-unang area o bahagi ng iyong pagkatao na nais niyang impluwensyahan at baguhin ay ang iyong pagsasalita. Halimbawa, kung dati ikaw ay mahilig magmura at ngayon ay tinanggap mo na si Kristo, meron ng ibang point of reference. Paghuhugutan ka ng lakas sa loob mo. At kung sakaling ikaw ay nakapagmura ulit, kaagad-agad mararamdaman mo na something is wrong sa iyong pagmumura. Para bang ikaw ay nagsuot ng damit na masikip at hindi kasya sa'yo. O yung tsinelas mo ay baliktad mong naisuot. You are ill at ease. Kung ito ay mare-recognize mo, ang ginagawa po ng Holy Spirit sa loob mo ay yung ang kamalayan mo sa presensya ni Kristo sa loob mo ay lumalim ng lumalim at tumindi ng tumindi. Kung papayagan po natin and we will cooperate with the Holy Spirit, the alter ego of Christ in you, in me, makikita mo na unti-unti ikaw ay babaguhin ng Panginoon. Kasi ang isang area ng buhay natin na napakahirap kontrolin ay yung ating dila. At diyan unang tatrabaho ang Panginoon. Marami na pong pagkakataon na ako ay nangangaral at ako po ay namamangha sa sinasabi ko. Para bang ako ay isa ng observant at nagtataka ako doon sa aking sinasabi na napakaganda. I am aware na hindi na ako, kundi si Kristo na ang nagsasalita sa akin. Christ is becoming my talking. So, kahit ako ay nabibless sa aking sinasabi, no? So, ganun po yon. As you grow in your awareness of the presence of Christ and you knowing that you have a different
point of reference na kung yung pinanggagalingan mo, yung paghuhugutan mo ng lakas, unti-unti tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mahina kami, O Diyos, na kontrolin ang aming dila. Sabi yan sa iyong salita. Lahat ng uri ng hayop ay napaamo na ng tao. Subalit ang dila ay napakahirap at hindi pa napaamo ng tao. Ngunit, Panginoon, sa pagsuko namin ng buhay namin sa iyo, ito ang unang area of our lives that you want to transform. So, teach us to be humble, cooperative, and submissive to your leading, and allow that transformation to happen, lalong-lalo na sa aming way of speaking. Maluwalhati ka sa aming buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang Taguig City, ang aming Mayor Lino Cayetano. Bigyan mo siya ng kalakasan, pangitain, at supernatural na pamamaraan na ihahayag mo sa kanya upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, sa pangunguna ng aming mayor, ang mga hamon na dumarating sa aming lungsod, katulad po nitong COVID-19. And Lord, as we become more mature in our speaking, kami na nagsuko ng buhay namin sa iyo at sa mga nakikinig sa amin, sa akin sa umagang ito, Panginoon, as many of us learn to speak the word of truth, transformation will happen to our city. And Taguig City will become a blessed city. Pagpalain mo rin po si Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani, Senator Pia. Thank you, Lord, sa leadership ng Cayetano, both in the local area at sa national, Panginoon. At gamitin mo pa sila ng lubos, O Diyos, para mapagpala ang aming bayan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.